message na ibigay sa atin. Hallelujah. Let's all raise, mga kapatid, and raise our hands. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God, praise the Lord Jesus, sa Panginoon. Sa hapon ito, God, hallelujah, nagsasama God. Hallelujah, buksan mo ang aming puso at isipan ko. Yes, O Lord. Sa pagkinig ng inyong mensahe sa araw ito. Yes, O Lord. Anoint my message here, O God. Yes, O Hallelujah. God. Gamitin mo Yes, siya, O Lord Panginoon. Jesus. Hallelujah. Pagkatalan mo siya sa inyong likuran, Panginoon. Yes. Aming tinig, aming mga narinig, Yes, O Panginoon. Lord. Aming salita, ang aming nararamdaman. Yes, O Lord. Yes, O God. Lord, we rebuke anything po, God, Jesus' sa name. kamala, sa amin, yung po maramdaman ng Panginoon na iyong presensya sa araw Yes, sa O Panginoon. Lord. Hallelujah. Maraming salamat, O God. Be with us, O God. Let the angels be with us, O Panginoon. Hallelujah. As we listen to your message. All the glory and honor is in your mighty name, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. So, mga kapatid, hallelujah. So, before we tayo po, mga kapatid, basahin muna natin kung ano ba yung mensahe ng Panginoon para sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Na pinamagatahan, mga kapatid. God give us this message, mga kapatid, union and communion with God, mga kapatid. Basahin po natin in 1 Corinthians 1, 9 to 10, and then tawid tayo, mga kapatid, in 1 Corinthians 10, 16 to 17. 1 Corinthians chapter 1, verses 9 to 10, mga kapatid. Say, praise the Lord! Hallelujah! So, sama-sama natin basahin, mga kapatid. God is faithful, by whom we were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Now, I beseech you, brethren, by the name of the Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing, and that there be no division among you, but that you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Sabi sa 1 Corinthians 10, mga kapatid, 16 to 17, ay sabi, the cup of blessings which we bless is not the communion of the blood of Christ. The bread which we break, it is not the communion of the body of Christ. For we being we are one bread and one body, for we are all partakers of that one bread. Hallelujah! So praise God! Hallelujah! So mga kapatid lahat, at ito po ang sabi, mga kapatid, union and communion with God. Union and communion with God, mga kapatid. So praise the Lord, mga kapatid, for this message, mga kapatid, na gustong ipabatid sa bawat isa sa atin na hallelujah. So mga kapatid, if you are, mga kapatid, sensitive, mga kapatid, for the past lessons na pinreach ni Pastora, mga kapatid, nagkaroon ako ng mga kapatid na, parang similar yung kasi nagawa ko na rin ito, mga kapatid. When I saw, mga kapatid, na ako yung mag-preach, mga kapatid, na aaral na rin po ako, at I keep on praying to God kung ano ba yung gusto mong i-mensahe para sa bawat isa. Kasi God will give us the perfect message na kailangan natin, mga kapatid. Hallelujah. So sabi ng Panginoon, mga kapatid, ito yung ibigay na mensahe para sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Hallelujah. So mga kapatid, if we are, mga kapatid, sensitive din po sa tinuro ni si Senny kanina, mga kapatid. Hallelujah. If we are truly listening, mga kapatid, sa tinuro niya na Bible study, mga kapatid, there is also similarity, mga kapatid, to this preaching, mga kapatid. Hallelujah. In a Christ life, in a Christian living, mga kapatid. Hallelujah. Because God has eternal purpose for each and everyone. Right po ba, mga kapatid? Hallelujah. So, diba, mga kapatid, union and communion with God, mga kapatid. Nag-iisip siguro kayo, ano ba yung ibig sabihin ng union, mga kapatid? Or sa Tagalog nito, mga kapatid, ano bang ibig sabihin ng Tagalog ng union, mga kapatid? Para mas lalo natin siyang maunawaan, mga kapatid. So, pag-iisa, diba, mga kapatid? Hallelujah. Pagugnayan. Ano pa, mga kapatid? Ang pagbuklod, mga kapatid. Hallelujah.
So tama po lahat ng yung mga sinabi mga kapatid. Union, pagkakaisa, unity, mga kapatid, pag-iisa. Yan po ang ibig sabihin ng union, mga kapatid. But in the communion, mga kapatid, anong ibig sabihin ng communion, mga kapatid? Ugnayan, connection, there is a relationship between them, mga kapatid. Pag sinabing communion, mga kapatid, sa communion, mga kapatid, hallelujah, ito na yung, dito na pumapasok, mga kapatid, that we are examining ourselves, mga kapatid. Dito na yun, mga kapatid. Dito na yung, nandito na yung mga kapatid. How yourself examining through the relationship of our Lord Jesus, mga kapatid. Kung sa Corinthians, mga kapatid, I'll give you a short story, mga kapatid, kung ano ba ang nangyayari sa Corinthian church, mga kapatid. In the Corinth church, mga kapatid, there is always blessed sila doon, mga kapatid. Truly, ang lugar ng Corinth is blessed sa lahat ng mga gusto nila, mga kapatid. Lahat ng klase ng pagkakakitaan, easy and accessible doon sa lugar ng Corinth na, mga kapatid. But there's only one thing, mga kapatid, na hindi maganda sa Corinth, mga kapatid. It's always have a division, mga kapatid, between the poor and yung mga mabababang parte ng mga tao, mga kapatid. There's always a division of them, mga kapatid. Sabi doon sa Corinth church, mga kapatid, na ang mayaman ay mas lalong kumakain sila ng mga masasarap, mga kapatid doon. Kasi pag nagtipon-tipon sila doon, mga kapatid, in Corinth church, mga kapatid, they are all bringing the food na masasarap, mga kapatid. So nagsasalo-salo sila, mga kapatid. So mga mayayaman, mga kapatid. So what do you expect? Na yung mga mapipera, of course, they will bring more food, di ba, mga kapatid? And yung sa mahihirap naman, mga kapatid, in this Corinth, mga kapatid, yung mga mahihirap, syempre, mga kapatid, kung ano lang yung makayanan nilang maibigay, yun lang yung kanilang pagsasamahin, pagkakasasaluhan, at pagkakainin, mga kapatid. So, ayaw ning ano ba, mga kapatid, sabi sa Corinth, sabi dun sa 1 Corinthians, mga kapatid, napunta si Paul doon, mga kapatid, hallelujah, hallelujah, mga kapatid, para sabihin at iparating ang mensahe ng Panginoon that there will be no division among you. Kasi, mga kapatid, we are all the same. We are baptized. Kanino ba tayo sumasamba, mga kapatid? We are not baptized in the name of Paul. We are not baptized in the name of Noah. We are not baptized in the name of Apollos. Mga kapatid, we are not baptized in the name of Abraham. Mga kapatid, we are baptized in the name of Jesus. So why we kailangan magkaroon ng division, diba, mga kapatid? So yun ang gustong mensahe ni Jesus Christ na ipaparating ni Paul, mga kapatid. Hallelujah, na ipalaganit niya dun sa Corinth church, mga kapatid. There will be no division among you. Hallelujah. Ang parte ng katawan natin, there is a different function. Kailangan natin ng bawat isa, mga kapatid. Our eyes, mga kapatid, kapag nawala yan, mga kapatid, we cannot see, di ba, mga kapatid? But, bibigyan ka ng Panginoon na mas mag-a-active ang smell mo, either yung mga senses mo ng pagkakapa ng mga bagay, yun ang mas i-develop ng Lord sa iyo, mga kapatid. While, mga kapatid, also in this church, mga kapatid, we are all the partakers. Ibig sabihin, parte tayo lahat, mga kapatid, ng iglesia, mga kapatid. Hallelujah! Hindi lang, mga kapatid, hallelujah! We are committing ourselves, mga kapatid, sa pansarili. Hallelujah! We are coming here to church to worship the God, to worship our living God, which is Jesus, mga kapatid. In this Corinth church, mga kapatid, mas sila, mga kapatid, doon sa mga leaders nila, mga kapatid. Kapag inuutos ng isa, mga kapatid, sunod agad sila, mga kapatid, no? So they give it more priority, mga kapatid, or they give yung, yung faithfulness nila sa mga leaders, mga kapatid. Ayaw yan ng Panginoon, kapatid. Ang sabi sa Corinth church, there will be no division, mga kapatid. Ibig sabihin, ang magiging sentro mo kung bakit si Jesus Christ ay napako sa krus, not only to this, na tumatayo dito, yung mga nangangaral, nandoon lahat yung focus mo sa paglago, mga kapatid.
kapatid. They are only the instrument of our God. But your attention, mga kapatid, and your details, mga kapatid, will be focused. Why God? Napako sa krus. Yung lagi natin iisipin, mga kapatid eh. Di ba, mga kapatid? Not yung focus mo, mga kapatid, dahil may pinagawa sa'yo si pastor. Kailangan mong i-comply. Mga kapatid, may pastor binigay si pastora. Kailangan mong gawin. Kasi gusto mo yung faithfulness mo. Hallelujah. Ay ibabase sa leadership. No, mga kapatid. Nandito ang puso mo sa pagsunod. That they are an instrument. But your spirit, mga kapatid, will be dwell. Kung ano ba yung task na ipinagawa sa'yo. Kung bakit ginagawa mo yan. That is the main reason and the purpose kung bakit, di ba mga kapatid, why God? Ang Jesus Christ lamang, mga kapatid. Hallelujah, ang lagi natin iisipin, mga kapatid. Hallelujah, not with the all other things, mga kapatid. Hallelujah, na nais ng sanglibutan, mga kapatid, na to give, mga kapatid, the applause, mga kapatid, of those people that around you, mga kapatid. Hallelujah. We need to be united to one another, mga kapatid, to have a mutual communion and fellowship with one God. Isang Panginoon. Hallelujah. So, all other believers, mga kapatid, we sing, mga kapatid, we worship, mga kapatid, God in Spirit and in truth, mga kapatid. Hallelujah. By faith, nasabi yan kanina, by repentance. Hallelujah. Your fellowship, mga kapatid, with one another. Kailangan din natin ito, mga kapatid, ang ganitong mga assembly, mga kapatid. Kasi, dito tayo lalago, mga kapatid. Yung pananampalataya natin, mga kapatid, it will help us grow. Not only, mga kapatid, maybe other people na magpapashare natin ng mga salita ng Panginoon, they are only thinking, mga kapatid, na they can learn by their own. Meron ako na-share ng gano'n na kapatid, na ang sabi na is, if you're truly Kristiyano ka, na sumusunod sa pananampalataya talaga kay Jesus Christ, you will not rely on the church and the pastor. Ayaw niya na yung para sa community. So ayaw ko namang ipilit na mga kapatid because okay na yung napag-pray over ko siya, mga kapatid. Ang sabi niya, you have, na yung pananampalataya mo is maganda yung calling sa'yo ng Panginoon. Nararamdaman ko yung Spirit ni God sa'yo, pero ayoko na lang yung I will rely myself to the pastor. Sabi ko, meaning faith, not relying on the pastor, of course, mga kapatid. So, kailangan pa rin natin kasi ang communion natin, mga kapatid, is to God lang, mga kapatid. Through His blood, mga kapatid, through His bread, mga kapatid, na pinartake natin yun, mga kapatid. Sa bibigay niya ng sarili niyang buhay, mga kapatid. We always looking on the cross. And yan, mga kapatid, nakita niyo tinik, mga kapatid, the Lord, mga kapatid, na pinaghirapan ng Panginoon na isalba tayo sa ating mga kasalanan. Di ba, mga kapatid? That is only why, mga kapatid, we need to have the communion with each other, with God, mga kapatid. Basta ang sentro natin, mga kapatid, is always God, mga kapatid. Hallelujah. Wala na tayong magiging ibang sentro, mga kapatid. Hallelujah. Kasi hindi naman yan, mga kapatid. God will not see us, mga kapatid. Hallelujah. Na nag-worship ka. Subalit ang layo ng puso mo naman dun sa mga ginagawa. Di ba, mga kapatid, katulad ng ganitong gawain na gusto mo lang na makisang-ayon, but hindi mo talaga totally ini-unite ang sarili mo with God, mga kapatid. Diba, mga kapatid? You're not only committing, mga kapatid. You're not only depending, mga kapatid, yourselves truly to God, mga kapatid. Hallelujah. Mga kapatid, this Corinth church, mga kapatid, hallelujah. Kaya ipinadala doon si Apostle Paul, mga kapatid. Hallelujah. Nang sa ganun, mga kapatid, Paul will tuturuan sila ng tunay na pagsamba sa ating Panginoon, communing together with God and with the people. Hallelujah. Not only communing with thyself, mga
will be united as one family with God. Hallelujah! Sabi naman, there will be no separation, mga kapatid. Sa pag-receive natin, mga kapatid, ng katawan ng Panginoon na ginawa natin with the communion, mga kapatid, na ginawa yung partaking of the bread and the cup, mga kapatid, of the blood of Jesus, mga kapatid. Kailangan natin, mga kapatid, there is always a right attitude and a right spirit. Mga kapatid, while partaking, mga kapatid, kung kinakain mo yan, mga kapatid, hallelujah, tinubos na yan tayo ng Panginoon, mga kapatid. This blood, mga kapatid, mga kapatid, is precious blood. Hallelujah. Amen. It's very precious blood, mga kapatid, of Jesus Christ. Hallelujah. So, while partaking this wine, mga kapatid, and the bread, be sure that we have the right attitude, the right spirit to receive God. Hallelujah. Mga kapatid. Hallelujah. Kasi mga kapatid, that symbolizes, alam niyo naman mga kapatid, the cup symbolizes the blood of Jesus. Hallelujah, mga kapatid, tinubos niya yan sa ating mga kasalanan, which is hindi dapat, mga kapatid, di ba, mga kapatid? When you are doing the partaking of bread, mga kapatid, this is sacrament, mga kapatid, covenant din, mga kapatid, ng bawat isa sa atin na ma-receive, mga kapatid. That is, mga kapatid, that our communion will be always loyal. Kanino? God. Kay Jesus! Hallelujah! Not to the people, mga kapatid. Hallelujah! We always be loyal to God. Hallelujah, mga kapatid. While taking this communion, mga kapatid, it is the intimate partnership with whom? Jesus. Hallelujah! Napakasarap, di ba, mga kapatid? Intimate partnership, mga kapatid. You have an intimate partner, mga kapatid, who is God, that can handle, mga kapatid, even, mga kapatid, what is yung napakamahirap, mga kapatid, God will always handle, mga kapatid. Hallelujah, mga kapatid. Mga kapatid, alam ko, mga kapatid, in this present time, napakabilis ng mga pangyayari, mga kapatid. Nasa buhay natin ngayon, mga kapatid. Minsan, ang busyness natin sa mga trabaho, mga kapatid. Hallelujah. We lost, mga kapatid, the time or the communion with God, mga kapatid. Totoo yun, mga kapatid. Aren't you, ina-analyze po ba natin ang ating mga sarili minsan, mga kapatid? Hallelujah. Are you questioning minsan ang sarili mo, mga kapatid? Do you give, mga kapatid, yung dapat na nararapat para sa Panginoon, mga kapatid? Yung deeply talking mo sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. You talk to God, mga kapatid. Ikaw nga, mga kapatid, pag nag-skip ka ng breakfast, mga kapatid, in the morning, na you will have a heavy duty, mga kapatid. Heavy yung work mo, mga kapatid. Hallelujah. Ano nangyayari sa katawan mo, mga kapatid? Nangihina ka, kapatid, di ba? Amen. Hallelujah. What if, mga kapatid, the very important meal of the day, mga kapatid, is the communion with the most highest God. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, sa pag-skip mo ng almusal, kapatid, marami kang trabaho, nangihina ka. How about naman, mga kapatid, which is the very important meal of the day, is your communion to God, mga kapatid. Napaka-importante ngayon, mga kapatid. Restore mo, mga kapatid, your communion daily with God. Hallelujah. Speak to Him, mga kapatid. Kausapin mo siya, sabi, di ba, this is the very important meal of the day. Pagkagising mo pa lang sa umaga, kapatid, andyan dyan na yung focus prayer mo, yung time mo, na kausapin ang ating Panginoon. Amen. Alam niyo, mga kapatid, hallelujah, na kapag ginagawa natin ito, mga kapatid, that is our daily routine, mga kapatid. Na first day, early in the morning, we talk to the highest God, mga kapatid, to the living God, hallelujah, na pasasalamat na ipinagkaloob niya yung buhay na ginising ka niya, kapatid, hallelujah. Spend, mga kapatid, yung paraan ng Panginoon na kikilos sa bawat isa sa atin, kapatid, na kung ang bagay na meal, napaka-importante, which is our spiritual, kapatid.
sa ano pa may magagawin pa sa atin. Mga kapatid, isa sa ayos niyo pa lahat yan, mga kapatid. Kumbaga, hindi pa yung time natin siguro na kukunin tayo ng Panginoon. But, sabi sa Bible, we ready. Diba? Hindi naman natin magsasabi yan, mga kapatid na wag mo na ngayon. But what if God wants na ngayon na? Amen. Anong gagawin natin, mga kapatid? Are we restoring, mga kapatid? How is your communion with God? Amen. Hallelujah. How is your union with God? Kapatid. Amen. Hallelujah. You do it in your public, mga kapatid, in a private ways. It's up to you, mga kapatid. Ang importante, mga kapatid, that you always communion with God. Amen. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Alam niyo, mga kapatid, while I'm reading this, mga kapatid, hallelujah, napakadaming gustong ipahayag ng Diyos sa atin, mga kapatid. Our communion with Christ assume being in union with Christ, mga kapatid. Ano daw ibig sabihin, mga kapatid? In our communion with God consists in communication with highest reverence to our living God. Hallelujah! Ibibigay mo lahat ng mataas na papuri at pasasalamat sa ating Diyos, mga kapatid. The right relationship to Him. Hallelujah! Right. Paano, mga kapatid, magiging right ang relationship mo sa Diyos, mga kapatid? If you are not doing your task, mga kapatid, yung nararapat basta ibinibigay mo sa Panginoon, mga kapatid. If you are deeply rooted, mga kapatid, hallelujah, ginagawa mo na siya, kapatid. You want to find a good relationship, mga kapatid, na hindi mo gustong magbago ang tingin ng mga tao sa iyo. Because sometimes, mga kapatid, di ba, we are doing, mga kapatid, na as a Christian, nang hirap magkamali. True, di ba, mga kapatid? Kasi nakatingin ng mga mata ng mga nakapaligid sa atin, mga kapatid. While we are doing the walking with God, mga kapatid, ang mga tao sa atin, mga kapatid, ay nakatutok. Kaya sa isang maling paggagawa ng maling, mga kapatid, minsan doon sila minsan na nawawalay, mga kapatid. Totoo yan, mga kapatid. Kaya nga sabi that we need to have a deeply rooted, divine, mga kapatid, hallelujah, communion with God, mga kapatid. Yung conversion mo, mga kapatid, while you are doing the conversion, na-convert ka na, mga kapatid, with God. Well, in the name of Jesus, you are already baptized, since you convert, mga kapatid. Ano ba yung mga bagay na nangyari sa buhay mo ngayon since from the turn on your conversion, mga kapatid? Madami din ang mga kapatid. Amen. From the first day na you are converted, mga kapatid, you will realize, mga kapatid, how God is working to your lives, mga kapatid. Totoo po, di ba, mga kapatid? Your communion to God is enduring fellowship with God, mga kapatid. With Christ, mga kapatid. Endurance, ibinibigay niya yan, mga kapatid. Walang katapusan yan, mga kapatid. Hindi lang hihinto, mga kapatid, daw. Since you're converted, mga kapatid, you will start, mga kapatid, to walk. By then, mga kapatid, pag ikaw ay natisod, mga kapatid, you will stop there, mga kapatid. No! God will give you endurance, mga kapatid. Enduring fellowship, mga kapatid. Hallelujah. Bibigyan ka niya ng katatagan, kapatid, na magpatuloy, mga kapatid. Kasi united ka na sa Kanya eh. Hindi ka na nahahayaan na mawalay ka sa Panginoon. Hallelujah. Ang gusto lang ng Panginoon to have authentic, mga kapatid, fellowship. Hallelujah. With our Lord, our Jesus Savior. Thank you, Lord. Hallelujah. God is faithful. Sinabi kanina ni si Sally, diba, napatunayan mo na yan, mga kapatid, sa mga testimony na binitawan dito, mga kapatid. Amen. God is always faithful to His promise. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kaya ang gusto ng Panginoon, hallelujah, unahin natin siya, kapatid. Authentic yung fellowship mo with our Lord Jesus. Huwag kang padala, mga kapatid, na naman yung mga problema na kaakibat. Ispartiyan natin, mga kapatid. Hindi yan hihinto. Hallelujah.
na ang dami niya nang binigay, pinagkaloob sa buhay mo mga kapatid. Hallelujah. But you lost mga kapatid, yung daily connection mo sa Kanya. Hallelujah. Na siya yung source ng lahat, kapatid. Hallelujah. Sabi mga kapatid, our communion with Christ is celebrated through our obedience to Christ. Aren't we obedience mga kapatid? Obedience ba tayo mga kapatid? Na sa mga ginagawa niya, sa mga commandments mga kapatid? Or ginagawa lang natin to tanda ng pagsunod sa ating mga leaders? Hallelujah. Aren't we obedience in a way na mga kapatid na yung lahat mga kapatid? Obedience tayo sa lahat ng bagay kapatid. Pag sinabi mga kapatid, we are faithful to the time. To our talent mga kapatid. To our treasure mga kapatid. Are we all obedient to that mga kapatid? That is our daily communion with God mga kapatid. Sabi ito kailangan to mga kapatid. We need to be obedient mga kapatid. In every aspect in our lives mga kapatid. Hallelujah. Ng pagsunod mga kapatid ay parte na ng paglakad natin dun sa Panginoon. You will get out of your comfort zone. Tatandaan niyan kapatid. Hindi ka lalakad dahil komportable ka dyan kapatid. Hallelujah. Aalisin ka ng Panginoon. Hallelujah. Sa bagay na yan na komportable ka. Hallelujah. We need to be obedient. Hallelujah. Kasi nakapag-union ka na kay Christ mga kapatid. Once you baptize in the name of Jesus, you are united with Christ. Hallelujah. Hallelujah. Di ba mga kapatid? You are already united with Jesus Christ. Hallelujah. Di ba sabi, you are not baptized in the name of Paul. You are not baptized in other name. In the name of Jesus only, mga kapatid. So, hahayaan mo mismo si Jesus Christ ay mag-unite ka sa Kanya. Fully entrusted, dedicated. Hallelujah. Hallelujah. Sabi mga kapatid, our communion with Christ is embedded by our sin, mga kapatid. Ibig sabihin mga kapatid, all our sins are being carried by the blood of God. Hallelujah. 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 Hindi na yan mga kapatid, hindi na mga kasagawan sa bawat isa mga kapatid. You are broken, mga kapatid. You are helpless, mga kapatid. Kung nagkakaroon ka pa mga kapatid ng mga balakid sa puso mo, mga kapatid, it is already mga kapatid na pinubos na tayo ng Panginoon, mga kapatid. Ang importante mga kapatid, our intimacy, the fellowship with Christ. Hallelujah. This is our partner. Partner mo na ang Panginoon. Hallelujah. So mga kapatid, if you are already in communion with Christ, hallelujah, whatever you are feeling mga kapatid, nag-prepare ka mga kapatid, God is your partner. Hallelujah. You are already communion with God, not with the people, not with pastor, not with pastora, not with this congregation, but with God. Hallelujah. Hallelujah. Pero nandoon ang puso natin ang pagsunod. Hallelujah. Sa mga nakakataas sa atin mga kapatid. Kasi obedience yun, mga kapatid, party yun, di ba? Communion, obedience. Pero mga kapatid, our main, mga kapatid, hallelujah, fellowshipping is with God. Hallelujah. Our Savior, our personal Savior. Hallelujah. Kaya mga kapatid, di ba mga kapatid, kung ikaw mga kapatid, nag-fail ka mga kapatid sa husband mo mga kapatid, yung hindi mo minsan pagsunod sa kanya mga kapatid, na nagkakaroon kayo ng pag-aaway, hallelujah, it can be solved by through communication mga kapatid. Hallelujah. Also with God, mga kapatid, open your mouth and your heart to receive Him mga kapatid. Mag-communion ka ulit sa Kanya. Tumunod ka. Kausapin mo ulit siya. Humingi ka ng tawad, kapatid. Hallelujah. Sabi mga kapatid, our communion with Christ re-energized through our repentance. Amen. Praise the Lord, di ba? Yun na naman ang hinihintay natin mga kapatid ng Panginoon sa bawat isa sa atin.
na we always ask forgiveness and seek this holiness, mga kapatid. Amen. God is faithful, mga kapatid. He's always faithful to forgive us. Hallelujah. Kung nararapat, mga kapatid, hallelujah. Pero kailangan i-confess mo yung kasalanan na ginawa mo, mga kapatid. Not only, mga kapatid, keep it in yourself, mga kapatid. Kausapin mo si Jesus, lumulog ka, confess mo kung anong klaseng kasalanan. Kailangan kasi maging tapat tayo sa Panginoon, kapatid. Huwag mong ipatahog yan. Kung nagkasala ka, mga kapatid, accept mo yung kasalanan na yan through repentance, mga kapatid. Ano ba ang repentance, mga kapatid? Diba, mga kapatid, kailangan yan inside, mga kapatid. Inside mo, mga kapatid, you are already united. You have the already union with God. So, kailangan patayin mo na yan, kapatid. Kung ano man yung kasalanan na yan, kasi yan ang sagapan or hadlang. Hallelujah naman, makita mo ang kalwalhatian ng ating Diyos, kapatid. Hallelujah. By doing your repentance, you acknowledge that you are a sinner. And without God, you are nothing. Hallelujah. Hallelujah. Authentic, mga kapatid. Authentic yung sorrow na nararamdaman mo. Authentic yung paghihingi mo ng tawad. Authentic yung fellowship. Ayun ang gusto ng Panginoon eh. Kapag authentic ka, kapatid, mararamdaman mo yung pagkilos ng Panginoon sa buhay mo, kapatid. Unti-unti yan, kapatid. Aayusin niya yung pinakamahirap na parte ng buhay mo. Ng buhay ninyo, mga kapatid. Nahirap ka. Basta authentic lang at genuine yung faith mo sa Panginoon. It will restore, kapatid. Hallelujah. It will restore. Hallelujah. Mararamdaman yan, mga kapatid, na siya yung mag-aayos, kapatid. Our communion with God is grounded on our commitment. Tandaan mo yan. Commitment to the Word of God. Hallelujah. Are we committed, mga kapatid? Hallelujah. Or are we committed only to the leaders? Hallelujah. Are we committed kasi gusto mo lang na hallelujah, na magawa yung task mo, kapatid? Committed ako kasi may task ako today. Committed ako mag-aral kasi kailangan kong i-exhort to. Committed ako kasi kailangan kong umawit. Committed ako kasi may task ako sa Friday. Sa prayer meeting. Hallelujah, ako ang host. So I will be committed to your word, oh God. It is the right time, mga kapatid, na maging yung commitment mo, mga kapatid, is will be grounded, mga kapatid, deeply to the Word of God. Hallelujah. You are not committed to the people. Hallelujah. Hallelujah, oh Lord Jesus. You are committed and communion with Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, oh God. Kaya isipin natin, mga kapatid, hallelujah. It is the right time, mga kapatid, na ibigay mo na yung best, kapatid. Our communion with Christ is demonstrated through our love and service to others. O, di ba, mga kapatid? Demonstrated through our love and service to others. Your communion with Christ. Of course, mga kapatid, kasi inuuna mo si God, mga kapatid. It will demonstrated, mga kapatid, sa pagmamahal mo sa gawain. Nandoon yung pagmamahal. Nandoon yung commitment, mga kapatid. Nandoon yung tunay na paglilingkod at paggawa. Hallelujah! Hallelujah! To one another, mga kapatid. Avoid natin, mga kapatid. Hallelujah! The hypocrisy, mga kapatid, na nasa puso natin, mga kapatid. We will worship our Christ in a private and intimate. Tandaan mo yan, intimate relationship. Amen. Hallelujah. Huwag tayong maging hypocrite, mga kapatid. We are serving here. But, mga kapatid, anong ginagawa natin? Pag nasa labas na tayo ng ating anambahan, kapatid, anong ginagawa mo, mga kapatid? You analyze yourself, mga kapatid. Are we authentic? Are we going to demonstrate our communion with Christ authentic, mga kapatid? Hallelujah. Kailangan nandoon yung commitment, mga kapatid.
nandoon yung communion mo with Christ is tested daw mga kapatid. Ito sampu itong binanggit ko na communion natin na magiging part natin mga kapatid, communion with God. Our communion with Christ is tested through persecution and suffering. Amen. Through persecution and suffering, sa paghihirap, mga kapatid. God is always been us, mga kapatid. Hallelujah. Remember the word that I said to you, a servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. Sabi so John 15:18 na kapatid. Di ba mga kapatid, ang ganda ng message ng Lord. Remember the word that I said to you, a servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. John 15:18. And then sa Peter remind us that in our test, mga kapatid, God will always ask to defend us, mga kapatid. Hallelujah! He will always be on your side, mga kapatid. Our union with Christ ensures that we all suffers at this moment of suffering our test of communion with Christ. Sinusubukan ka lang niya, kapatid. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. When we suffer, mga kapatid, we are all the saints of God, mga kapatid. Hallelujah. Ang magiging problema mo, mga kapatid, is your hard heart to complain against God, mga kapatid. Kung bakit nangyayari, mga kapatid, hindi naman si God ang gumawa niyan, kapatid. Hallelujah. It is your own, kapatid. Kung bakit ka nagsasuffer, kapatid, and then you will complain to God why this is happened. Hallelujah. Or you can cry out to God. Lean upon Him. To trust Him. To depend upon Him. To deliver you. Hallelujah. From that sufferings. Hallelujah. And the trials. Ayun ang pwede mong magawin. Pwede mong magawa. Not to complain with God. Amen. Hallelujah. Cry out. Amen. Yun ang sabi mo sa Panginoon. Cry out to God. To lean upon Him. To trust Him. To depend on Him. To deliver us. Hallelujah. From all our sufferings, mga kapatid. This is the communion with Christ, mga kapatid. Amen. To mga kapatid, to our trust and communication, mga kapatid, will be increased, mga kapatid. Not to complain, mga kapatid. More on depending to God, mga kapatid. Yan ang gusto niya mga kapatid. Praise the Lord. Our communion with Christ is strengthened through consistent prayer. Yan ang question, mga kapatid. Ano ang prayer ba, mga kapatid? We always do it, mga kapatid. Amen. Prayer, mga kapatid, is our opportunity to talk to God and to communicate with God, mga kapatid. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon na makausap mo siya. Ayaw mo pang gawin, kapatid. Hallelujah. While you are praying, mga kapatid, you are not breaking your union with Christ. Tandaan mo yan, mga kapatid. Hallelujah. You have a partner, mga kapatid, that is always listen to you, mga kapatid. That is always listen to communicate with you, mga kapatid. Paano mo makakausap ang Panginoon? Hallelujah. Kung ikaw mismo, ayaw mo siyang kausapin, mga kapatid. Hindi naman yung magic, mga kapatid. Hallelujah. Gusto mo makausap si God, pero hindi ka nananalangin. Sincere prayer, mga kapatid. Amen. Para na sa ganun, you have an intimate, mga kapatid, to talk to God one-on-one. Hallelujah. Napakasarap yan, mga kapatid. Amen. Magkakaroon ka ng intimate na pagkakausap sa ating Panginoon, kapatid. Doon mo makikita ang nag-work sa iyo yung Holy Spirit, kapatid. Amen. Makikita niya, bibigyan mo, mga kapatid, bibigyan kaya ng direction. Hallelujah. Bibigyan kaya ng abundance sa mga pangailangan mo. Yung closeness mo, kapatid, sa Panginoon, mas lalong lalalim, mga kapatid. Hallelujah. And also to others, mga kapatid. Our communication with Christ through prayers strengthen, nagpapalakas ng communion with Him, mga kapatid. Communion with God.
Hallelujah. Iisipin natin mga kapatid, while we are walking in this world, mga kapatid, ang communion, mga kapatid, kay God is napaka-importante, mga kapatid. When we speak the union, mga kapatid, and communion, mga kapatid, hallelujah, this is the true condition of a true saints. Amen. Hallelujah. Ito daw dapat, mga kapatid, we are true saints, mga kapatid, na matatawag, mga kapatid. Hallelujah. Gusto mo natin matawag tayo na tunay na saints, mga kapatid, na hindi yung mga santo na sinasamba. Kapatid, we are saints, mga kapatid. We are all saints, mga kapatid. Hallelujah. Kaya mga kapatid, kung may pagkakataon, mga kapatid, hallelujah, sa araw na ito, mga kapatid, try to review, analyze mga ginagawa natin sa araw-araw, kapatid. Yung relasyon mo sa Panginoon na nagkukulang ka, you need to be communion with God. You need to have a union with God. Hallelujah. Gawin na natin ngayon, kapatid. Hallelujah. Huwag mo na, mga kapatid, i-isolate yung sarili mo, mga kapatid, sa bagay na hindi mo control. Hallelujah. Huwag mong i-isolate, mga kapatid, ang sarili mo sa mga unbeliever. Hallelujah. Kasi mga kapatid, hallelujah, iniisip mo magkakaroon lang ng ano dyan nagkakaroon ka lang tuloy ng conclusion, mga kapatid. Minsan, hindi mo man siya sabihin sa sarili mo or sa mga kapatiran, but I know, hallelujah, deeper inner in your part of your heart, na kapag nandoon ka, mga kapatid, sa fellowship mo with the unbeliever, mga kapatid, lalo't hindi ka pa ganun kalalim, kapatid, mas madali kang matatanay ng agos, kapatid. Kaya dapat mong pag-ibayuhin ang union and communion of God, kapatid. Aging ang iisipin, mga kapatid. Hallelujah. It is good to be united with the other unbelievers, mga kapatid. But be sure, mga kapatid, that you have the faith na hindi ka basta-basta mauuga, na nandoon yung pagtitiwala mo, na yung Holy Spirit will control you, at hindi yung mga nasa paligid mo yung magkocontrol sa'yo. Hallelujah! Diba, mga kapatid? Ayun yung mga kapatid. It's okay, mga kapatid, to fellowship with the unbeliever, mga kapatid. Para sa ganun sila yung maakay mo dito, mga kapatid. Okay yan, mga kapatid. Get a union with them, but be sure that you will stand to your faith na nasimulan mo, kapatid. That you will stand firm, kapatid. Na hindi ka magpapadala sa agos ng mundo, kapatid. Kasi mga speech tayo napupol, kapatid, eh. Totoo yan, mga kapatid. Napupol tayo dyan minsan. Na kapag yung mismo sarili mo, ini-involve mo dun sa gawain na yan, mga kapatid, best to say na gusto mo silang maakay, but, mga kapatid, sooner or later, mga kapatid, if your faith is not deeply stronger and deeper, mga kapatid, ikaw one time, madadala ka din doon sa gawain nila. And then you will fall, mga kapatid. And then you will call to God, mga kapatid, na hihingin ulit siya ng patawad, kapatid. Mali ganun, mga kapatid. Dapat tayo na nasa Kristiyano na, mga kapatid, we are Christ-like, mga kapatid. Yun naman ang gusto natin mangyari. The communion with God, gusto natin na makita ng mga nakapaligid sa atin yung replika ng Panginoon. Hallelujah! The Christ-like life. Ano ba yung naging buhay ng Diyos dito sa lupa? Kailangan ganun din daw tayo, mga kapatid. It is really hard, mga kapatid. But through the Holy Spirit na nag-guide sa inyo, kapatid, mga kapatid, it will give us always the conviction. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, Lord Jesus. So, tatandaan natin, mga kapatid. Hallelujah. At this time, mga kapatid, alam ko, mga kapatid, na fast-pacing na tayo, mga kapatid. Yung napakabilis na ng panahon. Lumilipas araw-araw, mapapansin mo, mga kapatid. Matatapos na naman itong March, mga kapatid. Amen. Pero yung ano natin, mga kapatid, yung goal natin, mga kapatid. Sana sama-sama tayo, mga kapatid.
to win souls together, mga kapatid. There will be no division among each others, mga kapatid. So that, mga kapatid, not every barriers na nakasagabal sa atin, mga kapatid, i-break mo bawat isa sa atin yan, mga kapatid. Huwag tayong magkampi-kampihan, mga kapatid. Huwag tayong magbahabahagi, kapatid. Hallelujah. Huwag tayong magkaroon ng sarili lang natin, mga kapatid, ang ating iisipin, mga kapatid. We always be united. Hallelujah. We always have to be communion with God, mga kapatid. So that every barriers, mga kapatid, that every walls, mga kapatid, mabibreak yun through prayers at sama-sama tayo, mga kapatid. Hallelujah. Sabi, do not be, there will be no division, mga kapatid. Instead ng division, magkakaroon tayo ng another, mga kapatid. It will grow up, mga kapatid. Not the division, mga kapatid. Hallelujah. So, mga kapatid, sa hindi pagtatagan, mga kapatid, I just want you to emphasize, mga kapatid, that this lesson, mga kapatid, natatandaan yung 10, mga kapatid, unahin natin, mga kapatid. Our communion with Christ brings union with Christ, mga kapatid. United with Him. Only with Him. On Him alone. Hallelujah. Our communion with Christ, it is enduring fellowship with Him. Diba? Puro kay Jesus Christ, mga kapatid. Yun naman talaga, mga kapatid eh. Kaya tayo gumagawa, naglilingkod sa Kanya lamang, mga kapatid. Hallelujah. Towards to God, mga kapatid. Hallelujah. Our communion with Christ being fueled by our love to Christ, mga kapatid. Our communion with Christ is celebrated through our obedience with Christ. Our communion with Christ is embedded by our sins, mga kapatid. Our communion with Christ is re-energized, mga kapatid, through our repentance. Our communion with Christ is grounded in our commitment to the Word of God. Our communion with Christ is demonstrated through our love and service to others, mga kapatid. Our communion with Christ is tested through persecution and suffering, kapatid. Our communion with Christ is strengthened through consistent prayer, kapatid. So tatandaan nyo lahat ito, mga kapatid, na pasagawa natin, mga kapatid. Hallelujah. Sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Iisipin mo, mga kapatid, na hindi tayo bahagi, mga kapatid, but we are all one. Hallelujah. We need to be united, mga kapatid. Kailangan natin sama-sama, stronger, mga kapatid. Hallelujah. Na wala kang paglilingkuran, mga kapatid. Na wala kang, hallelujah, nasasamahan na, mga kapatid. Hallelujah, na iisang tao lamang, kapatid, na walang pagkabahaging, walang pagkakampihan, kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Na wala yung trust and faith mo sa Kanya lamang, kapatid. Hallelujah! Kundi sa buo, kapatid. Hallelujah! Kundi sa God lamang, mga kapatid. Yung trust mo, mga kapatid, hindi sa naging isang tao lamang, kapatid, kung hindi sa dun sa close mo lang. Hallelujah! Hindi, mga ganun, kapatid. Hindi dapat ganun. United tayo, mga kapatid, with God. Hallelujah! We are truly united and we have the communion with God alone. Hallelujah! Hallelujah! Ngayon, mga kapatid, hallelujah, let's all stand. Isipin mo, mga kapatid, may mga pagkabahagi ka ba na nararamdaman sa iyong puso't isipan, kapatid? Na gusto mong isuko sa Panginoon. Hallelujah. Yung faithfulness mo, kapatid, hallelujah, sa ating Diyos, hallelujah, ay sa Kanya lamang mong ibigay ng buo, kapatid. Yung pagiging honest mo, kapatid, sa isang tao lamang ba, kapatid? Or sa pinipiling mga tao na gusto mo lang maging honest, kapatid? Hallelujah. Huwag tayong magkaroon ng pagkabahaging, kapatid. Bagkus, kapatid, isipin mo, kapatid, kung bakit, hallelujah, ka naririto. Dahil gusto mo makipag-unite with God. Join fellowship with the brethren, kapatid. Join fellowship with one God, with one soul, with one, hallelujah, accord, in one mind, in one spirit. Hallelujah. Tanggalin mo yung mga bagay
kapatid, ihingi mo ng tawad sa Panginoon. Kung yung puso mo, may mga itim dyan na, hallelujah, na pagkabahagi ng iyong mga isip, kapatid, ihingi mo ng tawad sa Diyos, hallelujah. There will be no division ourselves, kapatid. Kailangan ng isang espiritu tayo, kapatid, hallelujah. Hallelujah. We will worship in God in His Spirit and in truth, kapatid. Hallelujah. Huwag tayong tumulan, hallelujah, sa mga Corinthians of the church, hallelujah. That there will be a, hallelujah, division among them, Panginoon. But was that we are all partakers, hallelujah. Partakers of the word of our Lord Jesus, hallelujah. Iipunin niya ng Panginoon ang patuloy na pagkakatingin. Hallelujah. Ano ang parte ng katawan mo sa lihi ng kasalanan? Hallelujah. Ihingi mo ng patawad ngayon sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. There will be no division among you. Hallelujah. That we will be united in Christ alone. Hallelujah. Tunay na makikipag-isa ka sa Panginoon. Hindi sa mga taong nasa paligid sa'yo. Hindi yung trust mo sa isang tao. Pagko sa Panginoon naman. Hallelujah. Huwag kang mag-cling sa mundo, kapatid. Hallelujah. Hallelujah. You devoted to God alone. Hallelujah. Hallelujah. Nagsasabi, hallelujah, ng pagkakasala ng katawan mo. Hindi mo ngayon ang patawad. Holy Spirit is here. Pinakausap ka niya. Hallelujah. Ato'y ang prayer. Ibukas mo ang piling mo, kapatid. Hallelujah. Kaya ang Diyos nag-usap sa'yo. Na makipag-unan ka muli sa Kanya. Na makipag-unan ka muli sa Panginoon. Hallelujah. Disregard. Hallelujah. Holy Spirit. Unite one to God. Communion with God. Hindi mo kaya, hindi mo talaga yan kakayanin. Without God, we cannot. Hallelujah. Without God, we are nothing, kapatid. Without the Holy Spirit, hallelujah. Mahihirapan tayo, kapatid. Without the Holy Spirit. In Jesus' name, hallelujah. Answer a prayer, kapatid. Kausapin mo siya. Sabi mo yun, we pray there, kapatid. Hindi niya pumusap ka sa isip. Iparinig mo sa kanya kung gano'n siya kamahal. Hallelujah. Ipagsigawan mo.
Accept now, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. United with God. Hallelujah. United always with God, with Jesus. Oh, Jesus. It's because you are oh, Jesus. Forgive us, Lord.
celebrate the presence of our Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Jesus, celebrate. Celebrate. Jesus, celebrate. Celebrate. Jesus, celebrate. Celebrate. Jesus, celebrate. It is reason. His reason, and He lives forevermore. He is reason, He is reason. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is reason. He is reason, and He lives forevermore. He is reason. He is reason. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Brother, are you Christian? Amen. Hindi ba ang presensya ng Panginoon? Amen. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. At sa pagtatapos po ng ating gawain, may I call Sister Anna for our closing prayer. God bless you, Anna. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Napakatapat mo, napakabuti mo sa aming lahat. Aming Panginoon Kristo. Dahil mula po sa umpisa, naghahanap po sa amin ng iyong presensya. Yes, Lord. Nagpapasalamat po kami dahil ang iyong pong mga salita po ang mas gumagabay po sa aming lahat. Maraming pong salamat po ng lahat po ng ito ng iyong biyaya na pinagkaroon mo po sa amin. Ang iyong mga salita po, ito po ang aming mga pinagkalubon. Kailangan po namin sa aming physical na katawan po, lalong-lalo na po sa aming mga kaluluwa po na siya po. Yung spiritual po na holiness po ng aming pamumuhay po. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus Christ. Kahilingan po namin, palagi mo po kami, pagkalooban mo po lagi ang iyong mga salita po. Dahil dito po kami tumatatag, binibigyan mo po kami ng kalakasan, ng kahit na anong pong pagsubok na dumating sa amin, ay hindi po kami matitinag. Dahil ito po ang iyong mga salita na magpakilaman po, lagi po magliliwanag po sa aming isip at puso po ng iyong mga salita, aming Panginoon Jesucristo. Ito po laging nagpapalakas po sa amin. Hallelujah, hallelujah. Marami pong salamat po sa iyong mga gabay po sa aming Panginoon Jesucristo. Hallelujah, hallelujah. At ang aming pong mga hinanda po na iyong pong pagpapuri po sa amin po. Hallelujah, Panginoon Jesucristo. Na ito po ang iyong ikagagalak po ng iyong ikakalulhati po. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Nagpapasalamat po kami. Hallelujah, sa iyong patnubay po ng iyong mga salita. At kahilingan po ang aming
pong hinanda ngayon po ng para po sa aming physical po ng katawan po ay bigyan mo po ng na nanggagaling po ito sa malinis po. Hallelujah, 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 aming Panginoon Yesu Cristo. Pasalamat po kami ng lahat ng ito po ng iyong ikagalaw, ng iyong ikakalalawanhatian, aming Panginoon Yesu Cristo. Ama namin na sa langit, ang lahat ng ito po ay papuri po na papatuloy po kami na lalo po kaming nadagdagan po ng kalakasan po sa aming mga narinig po na iyong salita. Sa araw-araw po namin pagbubuhay po. Hallelujah, hallelujah. Ang lahat ng ito po ay dinadaan po namin ay pinapalaan namin sa iyong pangalan po. In Jesus' name we pray. Amen.